Sa nakaraan nating kwento nasaksihan natin ang pagbabalik sa nakaraan ng ating bida at nasaktuhan. Pa sa kanyang pinsan na walang kalaban laban ng mga patay gutom mula sa Lin family. Sa pagbabalik ng ating bida labis din ang kinasaya ng kanyang uncle dahil sa makalipas ng ilang taon. Akala nila na patay na ang ating bida, dito rin sa nakaraang kwento, lantaran ang koalaghiyaan ng head elder na gano'n na lang gusto niyang makuha ng kanyang anak ang posisyon ng tagapagmana, at sa nakaraan nating kwento. Dahil sa patay gutom rin itong anak hinamon nguya ang ating bida kaso, pinakita ng ating bida gaano siya kalakas at lubusang. Napahiya itong anak ng head elder at mistulan pang itong isang mababang alipin. Dahil sa pinamalas ng ating bida sobrang nawala ang mga agam-agam ng iba pang batang disciple ng kanilang sect. Lubos nilang ginagalang ang ating bida at kahit na daw ilang taon na nawala ang ating bida. Lubos pa rin itong tanyag na genuous sa kanilang lugar, dahil sa nalaman nilang na-downgrade ang kanyang cultivation. Wala pa rin nagawa daw siyang Zing sa ating bida kahit mas mataas ito ng 2 level sa ating bida. Kaya nga labis na naiinis at sobrang napahiya siyang Zing sa lahat ng mga members ng kanilang sect. Kaya naman muling nilapitan nito ang ating bida at papatayin daw niya ito kaso di naman seneryoso ng ating bida ang mga nasabi niyang Zing bagkus sarkastikong nginitian lang. Nang ating bida ito na iniinis pa niya ito. Biglan namang may humawak sa kaniyang balikat at inaawat nito siyang Zing. Ito pala ang kanyang ama at pinapakalma niya ito, wag na daw padalos-dalos ito at sobrang word daw ang teknik ng ating bida. At hindi daw niya ito maalisa kung ano yon. Nagsalita naman ang ating bida sa sinasabi ng head elder na tatay niyang Zing, at nasabi nga ng ating bida na, "Uso meron ka na palang na-experience ng ganon." Bigla naman lumapit ang ating bida sa kanyang Uncle T humihingi ng basbas. Dahil kinagulat ng lahat ng elders nang marinig na kumukuha ng basbas ang ating bida na ito na daw ang tagapagmana at wala na daw iba. At hinawakan naman ulit ng kanyang uncle ang balikat ng ating bida at nasabi masaya naman akong basbasan ka at maanuon sa lahat ang ganitong pangyayari. Kaso tumutol na naman ang patay gutom na head elder na sandali lang daw. Magsalita na nga ito habang hawak-hawak nito ang kanyang anak na siyang Zing na naiinis na sa mga nangyayari at lubusan din itong napahiya. At wag daw silang padalos-dalos at marami pa daw oras at panahon para mapag-usapan nila yun, pero kung sa mga t-shirt daw ng sect ay gagamitin ng ating bida. Di naman sila tututol kung kukuha hihingi ito para sa kanyang pagkukultivate malaya daw nitong gawin yun. Kaya pala ayaw nitong Sam ang ayon dahil plano pala nito sa next month na lang maano sino talaga ang tagapagmana anak ba niya o ating bida at hinamon nito ang ating bida. Na maglaban daw sila ng kanyang anak sa family gathering nila, at hindi daw ito pumapayag sa kadayan daw ng ating bida hindi naman nagustuhan ng ating bida. Ang mga naririnig nito at nagulat nga rin ang mga disciple na nandoon sa kanilang bulwagan, at makikirin natin na hindi nagugustuhan ng ating bida ang mga naririnig nito. Bigla naman nagalit ang uncle nito at hindi daw patas ang mga gustong gawin nito dahil bumaba nga ang level ng ating bida at hindi pwedeng sa loob lang ng 1 buwan. Ay lalakas na ang ating bida at makakahabol sa level ng anak niya. Alam na kasi ng uncle ng ating bida na may plano na itong pang-counter sa skills na pinakita nito ng ating bida kaya nag-aalala ito. Kaso sabi naman ng ating bida sinang-ayunan niya ito na 1 buwan nga lang daw at nagpakita nga ang ating bida na walang pag-aalala. Dahil sobrang tagal nga daw yun kaya sobrang nagulat silang lahat sa sinabi ng ating bida. Kaya nga paasar pa ng ating bida 1 linggo nga lang daw ay kaya niya daw ulit lampasuhin ito. Di na naman talaga nakapagtimpi ang patay gutom na head elder dahil mayabang daw ang ating bida at wag daw nito babawiin ang mga sinasabi nito na 1 linggo lang. Talagang gusto rin yata ng ating bida na ma-high blood itong head elder sa pinagsasabi ng ating bida. Sabi nga ng anak niyang siyang Zing maganda daw yun isanggaling gulang at abot kamay na daw niya ang pagiging tagapagmana. Kaso sabi naman ng tatay niya pasalamat daw ito may alam siyang teknik para ma-counter yun at manalo daw ang anak niya. Kaya nga pinag-uusapan, na naman ang karamihan ng mga naririnig nila at nasasabi nila, mukhang maikli daw ang 1 linggo yung iba naman sinasabi na may plano rin daw ang ating bida. Hati nga ang mga open ayon nila sa darating na pagduduelo ng ating bida at niyang Zing. Sabi naman ng uncle nito na may pag-aalala na bakit daw itong nagmamadali ng sobra mahaba pero naman daw ang 1 buwan kung tutuusin kung sakali.
At napangiti lang ang ating bida na katibayan meron na itong alam na teknik at alam iyang kayang-kaya niyang matalo ito anuman ang gawin nila. Kaya pinaalala pa ng uncle ng ating bida na sa cultivation daw ng ating bida sa kasalukuyan sobrang mahihirapan ito, kahit manalo pa raw ito sobrang laki daw. Ang masasakripas yun ito kung sakali, sabi naman ng ating bida wag na do itong mag-alala at mag-isip pa raw ng kung ano-ano. Pero eka ng ating bida pag nanalo raw ito sasabihin na daw ng uncle niya ano daw ang totoong nangyari sa kamay ni Zuan ito pala ang pangalan ng nabagbag ng Lin family at nakita naman natin na nawala ang kaliwang buong kamay nito. May pag-aalala naman ng uncle niya kung sasabihin na ba niya kung ano ang matinding revelasyon sa nangyari kay Zuan. Kaya naman sabi nga ng uncle nito sige nga raw pangako nga raw at tutulong pa raw ito na lumakas pa ang ating bida. Pinakita naman sa eksena ang backyard ng pamilya ng ating bida na mukhang nandito ito. At nag-umpisa na sa kanyang pagsesenay. At habang pinapakita nga itong backyard nila nasasabo po ng ating bida na, sobrang laki daw ang sinakripisyo niya. Makabalik lang daw sa nakaraan at pati ang kanyang cultivation na di niya alam kung makakabalik pa raw ito sa tugatog ng pagiging malakas. Pero hindi naman daw ito nawawalan ng pag-asa, naging positibo pa rin nga ang ating bida. Kaya nga sobrang mataimtim na nagko-concentrate ang ating bida at sabi nga niya medyo naswertihan po doon niya ang nangyari ng nakaraan pero sa current daw na level niya malabo na daw na matalo niya ito ngayon paalam daw ng tatay niya ang pag-counter sa nakita nitong technique. Talagang sobrang positibo naman ang ating bida na kaya niya perin matalo ito at nakapag-isip na ito ng plano niya at mukhang excited pa nga ang ating bida. Kaya tumayo na nga ang ating bida na sabi nito na kailangan daw niyang makaangat kaso ang nakikita daw niyang gagana sa gusto niya ay mag-refine ng pills. Kaya naman nagnalabas na ang ating bida ng malaking cauldron at naka-ready na rin ang mga materials para sa pagre-refine ng isang pills. Naka-ready na nga daw ang lahat eka pa ng ating bida habang nagpapagpag ng alikabok. Tuwang-tuwa naman ang ating bida dahil ang lahat ng natutunan nito sa hinaharap ay naalala pa rin niya. Sa kasalukuyan na mundo, kaya daw walang imposible sa kanya ngayon. Kaya nga excited na nga ang ating bida at neredy na ang mga sangkap at pinalutang na niya ito sa ere at magsisimula na ang kanyang pagre-refine. Sobrang easy na lang sa ating bida ang alchemy dahil sobrang kilala din ang ating bida na nagunguna sa pagiging alchemist nito sa pinanggalingan nitong timeline. Nagpakawala na nga ang ating bida ng karagdagan apoy patungo sa cauldron. At nagbigay nga ito ng matinding init na tatapos sa nire-refine nitong peel. Sobrang ang nag-full-focus ang ating bida na kahit nasa kanya na ang knowledge di po rin ito sapat dahil naman sa physical na katawan niya, ngunit di po rin sumusuko ito. Patuloy pa rin ang thought on causet threat ayon ng ating bida at makikita na maganda naman ang kinakalabasan sa pag-aalchemy nito. At naisip ng ating bida na gamit daw ng kanyang skill bakit hindi daw niya tingnan ano ang nasa loob ng cauldron. At pinakita naman na sa kaayusan naman ang nangyayari sa loob ng cauldron. At natuwa naman ang ating bida sa mga nasasaksihan niya, at ang laki nga daw ng natutulong nito, na magkakaroon nga daw ng malaking impact sa younger generation ngayon. Sa pag-aalchemy ng ating bida umabot pa nga ng 3 araw pa ito. Makikita natin na labis na talagang bumabagsak na ang katawan ng ating bida. Natutuwa na nga ang ating bida at halatang pagod na pero sa loob daw ng 3 minuto ay magiging kompleto na raw ang pills na ginagawa nito. Nang biglang may malakas na kalabog nang nanggagaling sa kanyang pintuan dahil sa individual na nagbukas dito ng walang pangundangan. Kaya nga biglang nawala ang concentration ng ating bida at nakalimutan daw nito bilinin ang mga bantay na huwag magpapasok sa loob ng kwarto, at sino naman daw ang walang utak na pumasok ng ganun na lang. Di naman agad nakareact ang ating bida dahil may isang malambot na bagay na dumampi sa kanyang pagmumuka. At napahiga nga sila sa pagdakma ng nilalang na ito, nawalan nga ng balanse ang ating bida. At may isang magandang dilag naman ang nakapatong sa ating bida at di naman makapagsalita ang ating bida na sasabi pa. Nang magandang dilag na ito na ikaw ba talaga yang Jin yan, di ako naniniwala na dumating ka na sa ibang naririnig ko. Kaya naman nagmadali na akong magpunta rito at makita ka lang kung totoo. Nasasabi nga niya ito habang palapit na ang kanilang labi at gustong kainin na ang ating bida. At wala pa ring reaksyon ng ating bida at nakatitig lang ito mukhang may nararamdaman daw ang ating bida sa kanyang katawan dahil sa pagpatong ng dilag na ito sa ibabaw ng ating bida.
Bigla nga itong nagsisigaw at mas gumagalaw sa ibabaw ng ating bida habang nakasampo ito. Pinakita na nga rin ang magandang pagmumukha nito, bakit daw hindi na daw ba siya nakikilala ng ating bida? Siya nga raw si Exe Xiaoyan. At sumagot naman ang ating bida na oo daw kilala siya nito pero wait lang daw. Bigla ngang umalis ang ating bida at tinalikuran niya itong si Xia Xiaoyan, habang sinasabi niya na kaya daw di niya daw ito pinatay dahil kilala niya, at muntik na nga daw ang ating bida na mawala sa dapat nitong unahin sa ngayon. Naiwan lang si Xiaoyan na nakikinig sa ating bida. Nagpunta na nga ang ating bida para silipin ang pills na ginawa nito at nasabi niya buti na lang nasa maayos parent daw itong kalagayan at magiging perfect parent daw ang kakalabasan nito pag natapos. Bigla nga itong lumapit sa likuran ng ating bida at napasulyap naman ang ating bida rito, at nasasabi nga nito. Alam kong kinamumuhian mo ko kaso sa 3 taon na din tayo nagkita di mo ba kung namimiss ka nito sa ating bida, sagot na lang ng ating bida na namimiss ka. Patanong nitong nasabi, bigla ngang nagalit ang ating bida sa ginagawa ni Xiaoyan, at nasasabi ng ating bida na, engaged na tayo tapos malalaman kung nagpakasal ka sa isang mas kilalang pamilya para saan benefits, tapos pagkatapos ng pinaggagawa mo pupunta ka rito. At maggaganyan ka ginawa mo na nga akong katawa-tawa at alam ng bayong Chanyu City yun, nakaranas pala ang 18 bida ng heartbreak dahil kay Xiaoyan. Dagdag pa ng ating bida at nagagalit na ngang sa loob daw ng 3 araw na paggagawa nito ng pills muntikan na dumasira dahil kay Xiaoyan at meron na lang daw itong 4 na araw para matalo sonen si Yanjing at mangyak-ngiyak naman si Xiaoyan. Makikita naman natin na mukhang seryoso naman talaga ito sa nararamdaman nito sa ating bida at nagugilty na nga sa kawalan nito ng respeto na biglang pagpasok sa loob ng silid saan gumagawa ng pills ang ating bida. Kaya nga habang nagsisigaw ang ating bida nakita niya na nasasaktan na si Xiaoyan sa mga sinasabi niya at natigilan. At talagang di pa rin matiis ng ating bida na tila may nararamdaman pero talaga ito kay Xiaoyan at napailing na lang at bahala na raw. Tumalikod na nga ang 18 bida at nevermind na nga daw at pinapaalis na nga lang nito sa Xiaoyan at may gagawin pa nga ang ating bida at halata naman may gusto pang sabihin si Xiaoyan sa ating bida. At nasabi nga ni Xiaoyan na oo nga daw sobrang nasaktan daw ang ating bida sa ginawa nito at alam naman nito na di niya kagustuhan yun kundi ang pamilya niya kaya nga daw kahit ano daw mangyari di ito papayag. Na hindi niya mabayaran ang sakit ng nadulat niya. Kaya nga kinuha nito ang kamay ng ating bida at pinatong sa kanyang dibdib, kaya nga daw nagpunta ito rito ngayon gusto niyang ibig sa ating bida ang pinakamainam na bagay, at mukhang alam na natin ang tinutukoy ni Xiaoyan na mainam na bagay. Kaso din amonsam ang ayon ng ating bida at nasabi pa nga nito na, anong mainam na bagay sa tingin mo maniniwala ako sa iyo pagkatapos mong magpakasal maniniwala pa kung isa ka pa rin berhin. Habang nagsisalita ito mukhang nagre-ready na nga ito sa gusto niyang ibigay sa ating bida at sa loob daw ng 3 taon kahit na raw nagpakasal ito never daw nito hinayaan kahit hawakan lang daw siya. Bigla na nga nito niyakap ang ating bida at umiiyak habang sinasabi na nauunawaan daw niya ang lahat pagkatapos nilang maghiwalay ng landas. At wala daw itong ibang ginasto kundi ang ating bida lang. Wala naman masabi ang ating bida sa mga naririnig nito na mukhang may nararamdaman pa talaga kay Xiaoyan. Pinakita naman ang nakaraan ng ating bida na magkasama pa sila ni Xiaoyan at sinasabi dito walang ibang minahal ang ating bida kundi ito lang. At pinakita rin na pagkatapos daw ng 3 taon sobrang ramdam pero ng ating bida ang sakit. Talagang minahal ito ng ating bida kaya lubos nga itong sinisira ang katawan niya sa pag-inom ng alak. Pinakita rin na dumalo ang ating bida sa engagement ceremony nito at nakatago lang sa mga taong nanunood nung time na yun. At nasasabi din ng ating bida na nirerespeto rin daw nito ang choice nito, kaya sobrang nagpaparaya ang ating bida. Kahit na mahal niya si Xiaoyan. Nasabi din ng ating bida na kasalanan din naman daw niya kasi. Sobrang minahal daw niya kasi ito kaya nga nasasaktan din siya ng sobra. Kaso iba na nga daw ang kalagayan niya ngayon pagkatapos daw ng 3,000 taon sa Immortal World, hindi na daw ito tanga. At tumaas na nga ang boses nito at nasabi niya na, sa tingin daw nito, ganun na lang daw kadali ang lahat. Napaluhod na lang si Xiaoyan habang umiiyak at pinapakinggan ang mga sinasabi ng ating bida na kalmado naman ng nagpapaliwanag. Na kung gagawin daw nila ang gusto nito di lang daw nito din degrade ang sarili nito pati daw ang sarili niya ganun rin di daw niya ito matatanggap.
May prinsipyo pa rin ang ating bida na di magpapadala sa damdamin niya dahil di daw nga tama. Napapailing na lang ang ating bida at nilalabanan ang nararamdaman niya na sinasabi nga ni Xiaoyan hayaan daw nitong ibigay ang sarili niya sa ating bida kahit sa huling pagkakataon na lang daw na ito. Sobrang mahal nga daw nito ang ating bida. Nakarinig naman ng kakaibang boses ang ating bida na mukhang may nakikinig sa mga nangyayari. Sinasabi nga nitong nagpunta sa silid ng ating bida na akala daw nito ang kanilang master yun ay nasa closed door cultivating, kasumukha raw sa loob daw ng 3 days at 3 nights na lumalabas iba daw ang ginagawa nito. At pinakilala naman sino ito pala si Yunyu na pinsan ng ating bida at nasasabi nga nito na kaya nga pala kasama nito ang isang married woman, ibang cultivation ang ginagawa daw ng ating bida. Umiiyak na lang sa sulok si Xiaoyan at sinasabi ng ating bida habang nagre-ready ito na bakit daw naiinggit daw ito kung bakit Daiko kayang manalo kay Yanjing. At kinoberan naman nito si Xiaoyan ng kanyang kasuotan ng ating bida. At sarkastikong hinamon niya ito na baka nga daw di ito magtagal kahit sa 3 segundo lang. Kaya nga imbis na ang ating bida ang map icon ito pa nga ang nawalan ng kontrol. Nag-ready nga ito ng atake sa ting bida at basura nga daw ang ating bida kayang-kaya nga daw niya itong patayin kahit sa isang suntok lang daw. Okay ka ng ating bida tamang-tama lang daw ang pagpunta nito at nag-ready rin naman ang ating bida sa pag-counter rito. Huwag daw itong nagmasyadong pakalamero sa kwarto na may kwarto at kailangan din itong i-release ang galit niya para daw sa half pills na nasayang. Sinisigaw naman nito ang pangalan ng ating bida kung talaga daw may potential daw ba't alaga ito at pakito nga raw ng ating bida ito. At mag-claklash na nga ang kanilang kamao. Pinamalas nga ng ating bida na nasa ibang level ito kahit na kulang sa level ang ating bida kung tutuusin at nagawa nitong mabali ang kamao ni Yunyu. Sobrang sigaw nga ito sa sakit ng natamo nito sa atake ng ating bida at paano nga raw nangyayari mga ito. At nag-follow up pa ng isang atake ang ating bida rito. Kaya tilapon nga ito patungo sa isang puno. At sabi nga ng ating bida habang pabagsak ito na piliin daw nito ang lugar niya. Tumayo naman si Xiaoyan at lumapit sa ating bida at nagpapasalamat na meron daw parent pala daw na nararamdaman ito sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng ating bida at hinayaan lang. Ng ating bida habang kinikilig si Xiaoyan at dahil pinagtanggol parenido siya nito, at tinatanong kung pinatay ba niya ito. Sobrang bango nga nag-supremacy ng feral de. Sa gusto nga ng ganitong scents na oil base na tatagal ng almost 5 hanggang 8 hours ang effects at talagang mapapalingon kaninong amoy na yun available na nga sa ating TikTok shop nilagay ko na nga sa may ibaba ang link pag gusto nyo rin umorder. Pagkatapos nga ng insidenteng yun pumasok na nga sila sa loob ng kwarto at kinuha na nga ng ating bida ang damit nito kay Xiaoyan at pinapaalis na nga niya ito. Teka nga lang nito sa ating bida na mukhang ayaw pa talaga nitong umalis. Kaya sabi nga ng ating bida na kung hindi daw ito aalis agad di daw magtatagal malalaman daw ito ng kanyang pamilya na nakipagkita ito privately sa ating bida at dagdag pa ng ating bida malalaman din ito ng asawa niya. Sabi nga nito ni Xiaoyan at tila ayaw talaga nito umalis ang totoo daw ay fiancé lang daw palang yun, at ano nga daw pinagsasabi nito ng ating bida. Natutuwa pang sabihin ni Xiaoyan na sinakyan lang daw nito ang kagustuhan ng pamilya niya pero hindi naman daw sila kasal talaga kung gusto daw nito pwede daw niyang walang bisa ang engagement nila at bumalik nga sa ating bida. Bigla ngang may malakas na sigaw ang narinig nila, at dumiretso ito binutas ang bubungan saan ang ating bida, at bumulusok sa gitna ng ating bida at ni Xiaoyan. Tiningnan nga nito ng matalim na tingin si Xiaoyan. Pinakilala naman kung sino ito pala si Yunmeng at sabi nga nito kung narinig daw ba nito sinasabi ng ating bida. At sinabi pa nga nito na ang young master daw request nitong umalis na nga daw si Xiaoyan. At sinakal nga nito si Xiaoyan at tinatanong nito kung worthy nga daw ba ito sa ating bida porke maganda lang daw ito. Nakilala nga nito ni Xiaoyan at nasasabi nga nito habang nahihirapan bumigkas na Thousand Hands Blood Slaughter Yunmeng. Binanggit nito ang palayaw nito na kilala sa buong bansa nila. Pinakita naman ang nakaraan ni Yunmeng bakit nga itong binangsagan na Thousand Hands Blood Slaughter paano nito pinapatay ang kanyang mga kalaban. Kaya nga natakot na si Xiaoyan at tumakbo na paalis. Bigla nga nitong lumuhad at nagbigay ng galang sa ating bida at sinasabi nga nito na kung okay lang daw ang ating bida. Narinig daw rin ito na napatrouble ito sa anal ng head elder, kaya di nagmadali itong makita ang ating bida.
Humans naman ang tawad ang ating bida rito at wag na daw itong lumuhad, okay naman na daw ang lahat nito at tinawag pa ating bida na Uncle Meng ito. Pero di pa rin ito tumigil humingi ng tawad dahil na late na daw ito ng ilang araw para makita ang ating bida, patawarin nga daw siya. Kalmado nga nagsalita ang ating bida sa kanyang Uncle Meng, na please tumayo nga raw ito at siya pa rin daw ang elder niya, okay nga lang daw ang lahat. Nasabi nga ni Yun Meng na finally daw bumalik na ito pero ang parents at kapatid nito ay nawawala matagal na. Dagdag pa nito sa ating bida, wag daw mag-alala, ito gagawin daw nila ang lahat para makatulong sa ating bida. At sabi nga ng ating bida na wag daw itong mag-alala at magkakasama ulit silang magkakapamilya. Masaya nga daw ang Uncle Meng ng ating bida na positibo nga ito sa kabila ng ganung pangyayari at kahit ano daw mangyari tutulong daw ito sa ating bida. Bigla naman tinuro nito ang nakahilatang si Yun Yu na dalhin ito sa elder. At may bilin pa ang ating bida pag na-deliver na daw nito si Yun Yu na sa susunod daw na magpapadala sila ng papatay sa kanya. Pangiti naman ang ating bida at nasabi nito na dapat ipapadala nila ay capable daw ngawin yun. Binuhat na nga ni Yun Meng ito at papaalam ng aalis at nasasabi pa nga nito na karapat dapat talaga ang ating bida ang next na leader sa kanilang angkan. Column na nga ito na tiwala nga daw ito sa ating bida na mananalo sa duel. Obvious naman daw eka ng ating bida. Abangan na nga natin sa susunod na kwento, magpapatuloy na nga ang ating bida sa mataimtim nitong pagsasanay. Nagpunta na nga rin ang kanyang pinsan dito at nag-aalala dahil kalat na sa kanila ang ginawa nito kay Yuyun. Mukhang nanganganib na naman ang katayuan ng ating bida kaso pinakalma naman nito ang kanyang pinsan na okay lang daw. Kaya naman kung gusto mo rin masaksihan pa ang mga susunod pang kwento, maaari ka naman mag-like or mag-comments. At palambing na rin ng subscribe at dapat naka-bell all para updated always sa mga darating pa nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.